Ka-Express, hindi ito hype at lalong hindi ito tsamba. May isang katotohanang unti-unting bumibigat sa buong Asia sa tuwing magkakasama sa loob ng court sina Kai Sotto at Justin Brownlee ng Gilas Pilipinas, hindi pa sila natatalo. Tahimik man itong nabuo, pero malinaw na ito kinatatakutan ng mga kalaban. Sa basketball, bihira ang tandem na kayang magbago ng pananaw ng isang kontinente, pero sa sandaling magsabay ang 7'3" na si Kai at ang pinakasubok na naturalized player ng bansa na si Justin Brownlee, nag-iiba ang timpla ng Gilas. Hindi lang ito dagdag lakas, isa itong mensahe na hindi na pwedeng maliitin ang Pilipinas sa international stage. Ang mga panalo ay hindi ordinaryo. Tinalo ng Gilas ang Latvia, isang European team na may World Cup pedigree. Sa larong nagpakita na kaya na ng Gilas sumabay sa pisikalan at disiplina ng mga elite na bansa. At sinundan pa ito ng panalo kontra New Zealand, isang matagal na bangungot ng Gilas at simbolo ng kakulangan natin noon sa laki, tibay at kumpiyansa. Sa mga larong ito, malinaw ang epekto ng tandem ni Kai at JB. Si Kai ay nagbigay ng bagay na matagal nang hinahanap ng Gilas, tunay na rim protection, international size at presensyang agad nagbabago sa spacing ng kalaban. Hindi na basta-basta pumapasok sa loob ang mga guards ng kabilang panig. Samantala si JB naman ang tahimik pero nakakamatay na sandigan sa opensa, ang player na hindi natitinag sa dikit na laban at laging handa sa mga sandaling pinakamibigat ang pressure. Ang mahalaga, hindi sila nagsasapawan. Sa halip, nag-complement sila sa isa't isa habang inabsorb ni Kai ang pisikalan at nagiging sentro ng depensa. Si JB ang nagiging executioner, ang gumagawa ng tamang desisyon kapag nagiging magulo na ang laro. Ito ang worry ng kombinasyon na bihirang makita at mahirap bantayan. Dito nagsisimula ang tunay na takot ng Asia dahil hindi ito aksidenteng panalo o emotional na upset. Isa itong malinaw na blueprint ng isang Gilas na may direction, balanse at kumpiyansa. Kapag kompleto at magkasama si Kai at JB, ang Gilas ay hindi na underdog, kundi isang legitimate na banta. So ngayon ang tanong ay hindi na kung kaya ng Gilas makipagsabayan, ang tanong ay kung sino ang handang humarap sa isang Gilas na may tandem na hindi pa natatalo. At kung ito pa lang ang simula, mas lalo pang nakakatakot kung tuloy-tuloy na silang magsasama sa mas malaking laban. Well, hindi na ito simpleng obserbasyon, isa na itong pattern na unti-unting kinikilala ng buong Basketball Asia. Sa tuwing magkasama sa loob ng court sina Kai at JB para sa Gilas, may kakaibang pagbabago sa hakbang ng laro. Hindi lang sa score, kundi sa body language ng kalaban, sa pacing ng laban at sa respeto na biglang ibinibigay sa Pilipinas. Ito ang simula ng kwento kung bakit ang tandem na ito ay kinatatakutan kahit hindi pa lantad na inaamin. Sa unang tingin, parang natural lang ang kombinasyon. May higanti sa gitna, may veteran scorer sa labas. Pero kapag sinuri ng mas malalim, makikita na hindi lang meron silang talento, kundi timing. Dumating si Kai sa yugto ng kanyang karera na hindi na siya basta project, mas matibay, mas kalmado at mas handang makipagbanggaan sa international level. Kasabay nito, andyan si JB, isang manilarong subok na sa pinakamabibigat na sandali, sanay sa pressure at may likas na kakayahang patahimikin ang kahit pinakamaingay na arena. Ang mga panalo laban sa Latvia at New Zealand ay hindi lang aksidente. Ang Latvia ay kumakatawan sa disiplina at spacing ng European basketball, habang ang New Zealand ay simbolo ng physical at walang urong na Oceania style. Sa parehong laban, hindi umatras ang Gilas at sa gitna ng lahat, makikita ang malinaw na papel ng tandem ni Kai at JB. Habang pinipilit ng kalaban na basagin ang depensa, naroon si Kai bilang pader sa ilalim. At kapag bumagal ang opensa ng Gilas, andyan si JB bilang solusyon. At dito nagsisimula ang psychological shift. Ang mga kalaban dati ay diretsong sumusugod sa loob, ngayon ay nagdadalawang isip na. Ang mga depensang dati ay kayang mag-switch ng walang takot, ngayon ay napipilitang mag-adjust dahil kapag iniwan si JB, parusa ang katapat. Kapag binaliwala si Kai, kontrolado niya ang paint. Ito ang klase ng dilema na ayaw harapin ng kahit sinong coach. At para sa Gilas, mahalaga rin ang symbolism. Si Kai ang kumakatawan sa pangarap ng hinaharap ng Philippine basketball
Ang patunay na kaya nating mag-produce ng world-class size. Si JB naman ang mukha ng kasalukuyang tapang ng kupunan, ang malalarong handang magbuhat kapag kailangan. At kapag pinagsama, nabubuo ang isang identity na matagal nang hinahanap ng bansa. Hindi lang palaban, kundi mapanganib. At ito pa lang ang unang yugto, habang mas tumatagal ang pagsasama ng tandem na ito, mas lumalalim ang kanilang chemistry at mas nagiging malinaw ang mensahe sa buong Asia. Hindi na basta-basta ang gilas, at kung sa simula pa lang ay hindi na sila natatalo, mas lalong nakakatakot ang tanong na unti-unting bumubuo sa isip ng mga kalaban. Paano pa kung mas tatagal ang pagsasamahan ni Kai at JB? Habang mas lumalalim ang usapan tungkol sa tandem ni Kai at JB, mas nagiging malinaw na ang kinatatakutan ng Asia ay hindi lang ang kanilang individual talent, kundi ang kontrol na naibibigay nila sa daloy ng laro. Sa international basketball, ang tunay na lakas ay hindi lang nasusukat sa highlights o puntos, kundi sa kakayahang idikta kung saan at paano lalaruin ang laban. At dito nagsisimulang magiging mapanganib ang gilas kapag magkasama ang dalawang ito. Sa posisyon pa lang ni Kai sa ilalim, nagbabago na ang desisyon ng kalaban. Ang mga guards na dati ay agresibong pumasok sa lane ay biglang magiging maingat. Ang mga wings ay napipilitang mag-take ng mas mahirap na tira sa labas kahit hindi palaging block ang resulta, sapat na ang kanyang haba at timing para sirain ang rhythm ng opensa ng kalaban. Ito ang klase ng impluensya, hindi agad nakikita si stat sheet pero ramdam sa buong laro. At kasabay nito, andyan si JB bilang stabilizer. Kapag nagiging magulo ang opensa ng gilas, siya ang tahimik na kumukuha ng bola at gumagawa ng tamang desisyon. Hindi siya nagmamadali, hindi siya nadadala sa emosyon, sa halip. Binabasa niya ang depensa at hinihintay ang tamang sandali. At ito ang dahilan kung bakit sa mga dikit na laban kontra Latvia at New Zealand, laging may sagot ang gilas kapag tila nawawala na ang momentum. Ang mahalaga ring punto ay kung paano nila binubuksan ang laro para sa iba. Kapag nakafocus ang depensa kay Kai sa loob, nagkakaroon ng espasyo ang mga shooter sa labas. Kapag naman masyadong dikit ang bantay kay JB, mas nagiging libre ang cuts at dump passes papunta sa ilalim. Ang tandem na ito ay hindi lang tungkol sa dalawa, kundi kung paano nila pinapagana ang buong sistema ng gilas. At dito pumapasok ang mas malalim na takot ng Asia, dahil kung dati ay kayang i-isolate ang lakas ng gilas sa isa o dalawang manlalaro, ngayon ay mas mahirap na itong gawin. At eto ang Express Info kung saan bawat kwento ginulat ang mundo. Don't forget to like and subscribe.